Wala pa pong mga asawa at mga anak ang naging masaya dahil ang kanilang ama ay nambabae. Wala pong natutuwa na mga magulang dahil ang kanilang anak ay naging adik. Wala pong nagdiwang na barangay dahil ang mga kabataan ay nagnakaw. At wala pong nagpapasalamat na tao dahil siya ay sinisiraan o chinichismis ng kanyang mga kapitbahay o katrabaho. Hindi po gaganda ang buhay natin. Hindi po magiging langit ang buhay natin kung tayo ay babad sa kasalanan at pagkakasala. Oo, alam ko po, tao lang tayo. Pero tandaan niyo po ito. Meron din tayong espiritu galing sa Diyos. At para matigilan po natin ang ating pagkakasala, kailangan po nating iwasan ang tukso. Yan po ang sabi ni San Pablo, flee from immorality, flee from youthful lust. Kung matatandaan niyo po ang kwento ni Jose na nananaginip sa libro ng Genesis, siya po'y inakit, tinukso ng asawa ng isang opisyalis doon sa Ehipto. Pero anong ginawa daw ni Jose nung nakita siyang tinutokso siya, inaakit siya? Bigla daw siyang tumakbo. Joseph, flee! Joseph ran away. At yan lang po ang magandang paraan para matigilan natin ang pagkakasala. Huwag mong i-entertain ang tukso. Mahuhulog ka sa patibong ng demonyo. Kaya nga po, sabi ni Jesus, ingatan niyo ang inyong mga mata dahil pag tumitingin ka ng malaswa, nagkakasala ka na. Napakaganda din po ng sabi ng isang santo, Saint Cyrus of Alexandria. Sabi po niya, a man who is not tempted is already sinning. Tanong niyo po sa sarili niyo, natutokso pa rin po ba kayo? Pag natutokso ka, huwag ka mag-alala. Dapat nga magpasalamat ka. Kasi pag natutokso ka, ibig sabihin hindi ka pa nagkakasala. Pero pag wala ka nang nararamdaman na tukso, pag walang struggle sa iyong puso, at pag wala ng pagnanais na maging mabuti, diyan ka na mag-alala. Dahil nakuha ka na ng masama. Kung gusto po natin maging makalangit ang ating buhay, kailangan nating hintuan. Kailangan nating iwasan ang kasalanan. But secondly, in order for us to return to heaven and to make our life heavenly, we need to repent. Magsisi. Tandaan niyo po, ang mensahe ni Jesus nung una siya nagmisyon ay ito. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Repent, for the kingdom of God is near. Hindi po ibig sabihin pag kayo ay humihingi na ng paumanhin na kayo ay nagsisisi na. Ano pong ibig sabihin ng pagsisisi? Merong pagnanais at merong ginagawa na baguhin ang buhay at iniiwasan ang kasalanan. Ang pagsisisi ay pagbabagong buhay at pagtigil sa pagkakasala. Remember that. Repentance means changing your way of life. If you keep on saying sorry and you don't change, that is meaningless, that is useless, that is worthless. Tandaan niyo po, walang kwentang pagsosorry ng babaero kung palagi pa rin siyang nagte-text dun sa kabit niya, nakikipagkita sa ibang babae. Walang halaga ang pagsosorry ng isang adik kung palagi pa rin siyang bumabalik dun sa pusher niya. Aanuhin mo ang sorry ng isang taong lulong sa sugal kung pa rin tutok siya sa online games at hindi tumitigil sa kanyang pagbibisyo. Hindi tayo maliligtas kung wala tayong pagsisisi at pagbabago ng puso. Amen? Kaya nga, di po ba, yung magnanakaw na katabi ng ating Panginoon nakapako sa krus, bakit tinanggap siya ni Jesus? Bakit tinanggap siya ni Kristo na makapasok sa paraiso? Kasi nagsisi siya. At kung siya man ay nakababa dun sa krus, ipapakita niya sa kanyang kilos, sa kanyang gawa, sa kanyang pamumuhay, ang kanyang pagsisisi. So don't just say you're sorry, but prove it by a change of your way of life. Baguhin mo ang iyong pamumuhay, magbabago ang iyong karanasan. Mula sa masama, magiging mabuti. Yung impyerno na nararanasan mo dahil sa iyong kasalanan, magiging langit yan kung magsisisi ka at magbabago ka ng buhay. Meron po talagang mga tao na sadyang ang kakapal ng muka at walang hiya. Amen? Sino yung mga makakapal na muka at walang hiya? Yun yung mga taong nagkamali na sila,
nagkasala na sila, nakasakit na sila sa iyo, pero wala man sa kanila. Anong tawag niyo po doon? Hindi ba makapalang mukha? Di ba walang hiya? And to make matters worse, hindi pa marunong humingi ng pasensya, hindi pa marunong humingi ng tawad, hindi man mababasa sa labi nila yung salitang sorry. Kaya nga, ang kapal-kapal ng mukha, mga walang hiya. Mahirap bang sabihin yung salitang sorry? Bakit ang hirap para sa mga ilan sa atin na aminin na nagkamali sila? May dalawang dahilan daw po eh. Una, nahihiya. Pangalawa, kasi pag inamin mo nagkamali ka at nagpasorry ka, lumilitaw ka daw na mahina. Pero tanong ko po sa inyo, ano ba talagang tunay na nakakahiya? Di ba mas nakakahiya yung nalaman ka na, nakilala ka na, nagkamali ka na, hindi mo pa inaamin? Yun yung nakakahiya. At ano ba ang tanda ng kahinaan? Hindi po mahina ang mga taong hihingi ng sorry. Hindi po kahinaan yung humihingi ng patawad. Actually, it is the opposite eh. Pag humingi ka ng tawad sa isang tao, that is a sign of strength. Yun ay tanda ng lakas at ng tatag. Bakit? Ang hirap ngang sabihin yung salitang sorry eh. Ang hirap nga na humingi ng tawad, pero nagawa mo pa. Hindi po ba lakas yun? Tanong, si San Pedro ba humingi ng tawad sa Panginoon? Hindi rin po, no? Kahit na paano mo pagbalabalik-tarin ang ebanghelyo, hanapin mo, wala kang makikita nakasulat, nabanggit na sinabi ni San Pedro, Panginoon, pasensya ka na. Nagkamali ako. Lord, sorry, 3 times dininay kita. Wala! Pero meron tayong ibang narinig. Meron tayong ibang nakita. Peter did not apologize to the Lord. Yes. But Peter said to the Lord, I love you. And Peter showed this love in his mission and in his sacrifice on the cross. Pinako din sa krus si San Pedro at pinabaliktad pa nga niya eh. Dahil sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mapako sa krus kamukha ni Jesus. Ibaliktad niyo ang krus. Kaya nga po ang paalaala sa atin, kung hindi ka makakahingi ng tawad, kung mahirap para sa iyo ang humingi ng pasensya sa iba, sana naman huwag kang magtipid sa pagsasabi ng mabuti, lalong-lalo na huwag mong titipirin yung salitang I love you. Kung hindi ka man makakahingi ng sorry, pasensya sa iba dahil nahihiya ka, sana naman bumawi ka. Pakita mo naman sa iyong gawa kahit paano. Pakita mo naman ang iyong pagmamahal at kabutihan ng loob. Amen? Sabi po nila, there are 3 words or sentences that we need to teach our children. The first is, thank you. Second is, I love you. And the third is, sorry. Ano po dun sa tatlong yon yung pinaka madaling sabihin? What is the easiest among the 3 to say to other people? Thank you. Hindi po ba? Palagi natin sinasabi yan, thank you, thank you, thank you, salamat, salamat. Ano po yung pinaka masarap sabihin? Yung pangalawa, I love you. Ano yung pinaka mahirap sabihin? Sorry. Mahirap, pero hindi ibig sabihin na imposible. Anong gagawin mo pag mahirap ang isang bagay na gawin? E di practicein mo, ulit-ulitin mo. Kaya nga tayo, pag nagsisimba tayo, hindi niyo po napansin paano natin inuumpisa ng misa. Humihingi tayo ng tawad. We begin each Mass by accepting our faults, our failures. Before we thank the Lord, before we listen to the Word of God, before we ask for our intentions and petitions. Napansin niyo po yun? We begin with the sign of the cross and then the priest invites us, let us be sorry for our sins. Bakit yung sorry yung uunahin mo dapat? Mahirap eh. Kung ihuhuli mo yung mahirap na ginagawa, ay kakalimutan mo yan. Isasantabi mo yan. Kailangan mong unahin gawin yung mahirap. At ang napakahirap para sa atin, yung amin yung ating pagkakamali. Yung mahirap sa atin, yung sabihin na, sorry, pasensya na. It's difficult, but it is not impossible. How can we do it? By practicing it every day. Yes, mas kailangan ng mga tao makita nila na ikaw ay nagsisisi. Aanuhin mo nga yung salita kung walang laman. Di po ba? Pero iba din pag narinig mo sa taong nagkasala at naramdaman mo talagang sincere siya, totoo siya, na sabihin, sorry,
pasensya ka na. Para saan ang pagiging mabuti kung ikaw naman ay inaapi? Will you continue to be good even if you are abused? Will you still be good even if you suffer because of your faithfulness? Hindi ba mahirap po minsan ang maging mabuti? Kasi kung sino pa ang mabuti, siya pa yung ginagawang masama ngayon. Halimbawa, ang mabuting estudyante, ang tawag sa kanya, nagmamagaling. Ang mabuting trabahador, tinuturing sip-sip. Ang mabuting empleyado, pabida daw. Ang mabuting opisyales, paghihirap yan. Ang mabuting asawa, inaabuso. Ang mabuting pamilya, hindi raw marunong makisama. Ang mga mabubuti, ang pinagtatawanan. Ang mga mabuti, silang inaapi. Buti pa kapag loko-loko ka. Hindi po ba? Halimbawa, ang loko-lokong estudyante, mahal siya ng kanyang mga kaklase. Kuwela daw, masayang kasama. Ang loko-lokong trabahador, hindi daw killjoy. Ang loko-lokong empleyado, yan ang aasenso. Yayaman yan sa mga ginagawa niyang kabalastugan. Ang loko-lokong asawa, enjoy. Ang loko-lokong tao, hindi lolokohin, kinatatakutan. Oo nga naman, bakit ka pa magiging mabuti kung ikaw naman ay nilalait, sinisiraan at inaabuso? Ang sagot ng Biblia, kailangan mong maging mabuti dahil darating ang araw, magbabayad din ang mga masasama at abusado. Remember this, my dear friends. There is no sin that will not be punished. And there is no good deed that will not be rewarded. Kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay mapaparusahan. Pero pag ikaw ay mabuti at tapat, ikaw ay gagantimpalaan. Hindi po ba yan ang ating narinig sa Ebanghelyo? Itong katiwala. Dahil alam niya, wala ang may-ari. Wala ang kanyang Panginoon. Wala ang boss. Ginawa niya yung gusto niya. Naging abusado. Kumain, nakipag-inuman, at inabuso, sinaktan ang kanyang mga kasama. Lumitaw ang totoong ugali niya dahil wala ang nagbabantay, wala ang Panginoon nila. Pero nung sabi ng ating Panginoon, darating ang may-ari sa oras na hindi niya inaasahan. At dadatnan siya, makikita ang kasamaan na ginawa niya. At dahil dito, siya'y mapaparusahan. Pero kung darating ang may-ari, makikita niya ang kanyang mga katiwala ay tapat, napakalaking gantimpala. Ibibigay daw niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa mga mabubuti at tapat. Anong ibig sabihin? That when you are good and faithful, you will receive the full reward of heaven. Kaya huwag kang mag-alala kung ikaw man ay inaapi dahil ikaw ay mabuti, ngayon lang yan. Pero yung mga masaya, nagpapakasasa, nag-i-enjoy na, ngayon din lang yan. Dahil meron ding katapusan. The evil persons, people who do wrong, will meet their end. May katapusan din sila. May hangganan din sila. Magbabayad at magbabayad din sila sa kanilang ginagawang kasamaan. Do not worry. Just keep on doing what is good. Because remember, you reap what you sow. Ang iyong tinanim, iyon din ang iyong aanihin. Maririnig din po natin sa Biblia, those who sow in tears will reap in rejoicing. Ang mga nagtatanim na may luha, may lungkot pagdating ng araw, aani sila na may tuwa, na may gala. Meron po akong isang kakilala. Sabi po niya, masakit ang kanyang loob sa kanyang mga magulang. Dahil mag-umpisa po nung maliit siya hanggang pagtanda. Very obedient. Sumusunod sa kanyang mga magulang. Ginagawa niya lahat ng gusto ng kanyang mga magulang. Gusto po niya mag-teacher. Sabi ng kanyang magulang, hindi. Mag-commerce ka. Walang pera sa pagtiteacher.
Hindi po niya sinundan yung kanyang panaginip para sa kanyang mga magulang. At nung pong siya'y nakapagtrabaho, lahat po ng kanyang sweldo, binibigay niya sa kanyang mga magulang. Pero ang kinakasakit po niya na loob, mas favorite, mas gusto, mas pinagbibigyan yung kapatid niya. Ito ngang kapatid niya, kapag ayaw mag-aral, pinapabayaan lang. Kung anong gusto, binibigay. Kahit na hindi siya magbigay, okay lang. Love na love siya. Kaya nga po, napakasakit para dito sa kanyang kapatid. Tapat naman ako. Mabuti naman ako. Bakit hindi ako minamahal? Bakit hindi ako pinagbibigyan? Pero alam niya po, ang hindi niya alam, yung blessing ng kanyang buhay. Dahil kung ikukumpara niya po yung dalawa, oo, maaaring hindi siya pinagbigyan, maaaring hindi niya naramdaman yung pagmamahal ng mga magulang, pero tignan niyo po yung buhay ng pamilya niya, nakatapos yung kanyang mga anak. Okay na, yung buhay niya, nagmamahalan sila, walang may sakit sa kanila. Habang ito namang kapatid niya, ang daming sakit. Palagi niyang inaaway yung kanyang asawa. Babaero eh. Palagi niyang inaaway yung kanyang mga anak. Lasenggo eh. Nagkatroma yung mga bata. Ayaw nananatili sa bahay. Pag nandyan yung tatay, umaalis. Ang tanong po, sino ang tunay na pinalad? Sino ang tunay na pinagpala sa kanila? Yes, in the beginning, there was pain and suffering because of the goodness and faithfulness. And yet see, there is a reward for that. Oo, maaring masaya dahil sa bisyo, dahil sa luho, dahil sa kasalanan. Pero tignan niyo po, inaani na yung pagiging pasaway. Tandaan po natin ito. There is no sin that will not be punished, but there are no good deeds that will not be rewarded. Maaring ikaw ay nakakaranas ng pang-aapi dahil sa iyong pagiging mabuti. Pero tandaan mo ito, alam ng Diyos, nakikita lahat ng Diyos, at huwag kang mag-alala, ibibigay din niya ang gantimpala ng langit sa mga mabubuti at tapat.